So, mag-step aside ulit po tayo sa ating pong series. Pero Matthew pa rin po and Luke ang ating pong text. Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 21, "She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So as we are approaching Christmas, let us see why Jesus came. So, titignan po natin bakit nga ba may Pasko. Di po ba? Abalang-abala ang lahat na namimili, abalang-abala ang lahat sa napakaraming mga bagay, pero hindi po natin sigurado kung lahat po ng tao alam nila kung bakit nga po ba merong Pasko na tinatawag. So, alam po natin na ang Kapaskuhan ay ang pagkapanganak po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kinakailangan po na bilang mga mananampalataya, alam po natin kung bakit po siya dumating. What's the reason why He came to earth? So ang ating pong text ay matatagpuan po sa Luke chapter 5, verse 32. Subalit ang pinaka-context po nito ay makikita po natin na meron pong pinagaling ang Panginoong Hesukristo na isang paralitiko. Pagkatapos po nung pagpapagaling niya sa paralitik na yon, makikita po na napakaraming mga tao ang nandoon, kahit po yung mga Pariseo ay nandoon. Ang sabi po sa verse 27, after that, so ibig sabihin pagkatapos po ng insidenteng yon, bakit napakahalaga ng insidenteng yon? Kasi po, noon pong pinagaling po niya yung paralitiko, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo doon ay, sabi niya, seeing their faith, He said, "Friend, your sins are forgiven you," sa verse 20. Ang sabi niya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. So yung mga Pariseo na nandoon, na nakarinig nun, ang sabi, nagbablasphemy siya. Dahil ang pwede lang magpatawad ng mga kasalanan, sabi niya, ay ang Diyos. Eksakto. Dahil pinapakita po ng Panginoong Hesukristo dito na siya po ay may kakayahan at kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan. And so yun po yung context dito. And after that, meron po siyang nakita. Sabi niya dito, he went out and noticed a tax collector named Levi sitting in the tax booth. And he said to him, "Follow me." Ito pong account ni Luke, pinapakita po dito na meron pong isang pinili ang Diyos bilang isang kanyang tagasunod, na magiging isa po sa kanyang 12 disciples. At ang pangalan po niya ay Levi. Sa Mark chapter 2, verses 13 to 17, nung sinulat po ni Mark yung gospel, ang pangalan po ng disciple na ito ay Levi. Okay? Ang sabi niya dito, Levi, son of Alphaeus, sitting in the tax booth. Ang sabi po sa Luke 5:27, Levi, a tax collector, sitting in the tax booth. So ito po yung pagkakasulat ng kapwa po niya writer ng gospel. Pero si Matthew, sa book of Matthew, chapter 9, verses 9 to 13, ang sabi po dito ay hindi Levi, kundi Matthew. Matthew was writing the Gospel of Matthew. At ang ginamit po niya dito ay Matthew sitting in the tax collector's booth. So, magkakaiba po yung binabanggit dito, subalit iisa yung common denominator. And what was that? That this man was sitting in the tax collector's booth. No? Ito po yung pinapakita dito. Dito po
sa verse 27, sinasabi po dito na siya po ay isang tax collector. So as a tax collector, meron pong dalawang katangian dito si Levi. Una, I believe that he was an intelligent man. He was brilliant and he is an educated man. One commentator writes that as a tax collector, you should be very fluent in Greek. Dapat fluent ka sa Greek, fluent ka sa Aramaic, at fluent ka sa Hebrew bilang isang tax collector. So he is literate and he should be very good in keeping records. Kasi yun po ang trabaho ng mga tax collector. Bilang isang tax collector, para ma-hire ka ng Roman government, kinakailangan meron kang katangian na kagaya po nito. No? So he is an educated man and he is a skilled accountant. Kaya po, kahit po sa BIR, ang hinahire po sa BIR, karamihan, yung mga CPA. Di ba ba? Mga Certified Public Accountant, yung mga magagaling. No, hindi ka basta-basta papasok doon sa, or mahahire sa BIR na hindi ka matalino. No? Kaya meron din po siyang isang katangian as a tax collector. So tax collectors are working for the Roman government and they are embroiled in the system of corruption. Noon hanggang ngayon, pagdating sa bayaran ng tax at pagdating sa trabaho ng paniningil ng tax, hindi po ito nagbabago. Mula noon hanggang ngayon. Kaya ang mga tax collectors po ay pinaka-corrupt sa lahat. At kapag narinig yung salitang tax collector, it means you are a thief. Ikaw ay isang magnanakaw. Sa BIR, makikita mo, ikaw ay isang magnanakaw na nakasuot ng disente. No? So, yun po yung pagkakakilanlan sa kanila. Because tax collectors, legal thieves, okay. Tax collectors in the time of Jesus were people who worked for the Roman regime and therefore, they are traitors for the Jews. Yun ang tingin sa kanila. Kasi po, nung nag-sign up sila as a tax collector, kasi po kailangan mag-a-apply sila eh. Okay? Nung nag-sign up sila para maging tax collector, ito po ay parang tanda na sila po ay magiging loyal sa Rome. Dahil alam po natin na sinakop din po ng Rome, no? Ang mga Hudyo. And so, they were hated by the Jews. Kaya kapag sinabing tax collector ka, the Jews will hate you. Israelites will hate you. Kasi alam nila traitor ka. At ang isang bagay pa ay, ang pangalan niya ay Levi, meaning, he came from the tribe of, I believe that he came from the tribe of Levi. Kasi noon po, di ba, pinapangalan doon sa mga ninuno. Di ba, ang mga pangalan, kung ano yung pangalan ng lolo mo, kukunin yung pangalan mo doon. And so they were notorious extortionists, no? And kapag halimbawa, ang tax mo 100, gagawin po nilang 200. Or gagawin nilang 300. No? Dinadagdagan po nila. And of course, hindi po ito pinapansin ng Roman government. Why? Because this is an incentive para po sila ay magsipag sa kanilang trabaho bilang tax collector. So they added a surcharge to every tax na binabayaran po ng mga Jews. At ito po ang nagpapahirap sa buhay ng mga mamamayan. So they pocketed the money for themselves. So if you remember, there is also a man who was hated by all na nakakilala po sa Panginoon at ang kanyang pangalan ay Zacchaeus. If you remember the story of Zacchaeus, the Bible said that Zacchaeus also is a tax collector, and right after he came to know the Lord Jesus Christ, ang sabi niya, ibabalik ko ng maka-4 na beses ang aking ninakaw. At
ibibigay ko yung kalahati ng aking kayamanan bilang tanda ng kanyang pagsisisi at pagsunod. Meaning, ilang beses na pinapatungan ng tax collector ang kanila pong sinisingil. Kasi po, ang sabi niya, ika-4. Bakit niya ibabalik ng ika-4? I believe na 3 beses po niya na pinapatungan at nagdagdag pa po siya ng isa pa bilang tanda ng kanyang restitution. I don't know kung paano, pero yun po ay tanda ng kanyang pagsisisi. So, Levi is rich. Mayaman siya. He enjoys a very comfortable life. Kasi akala po nung iba, no, na ang mga disciples po ni Jesus Christ puro mahihirap. Hindi po. No, at akala nung iba, ang puro disciples ni Jesus ay hindi nag-aral. Kaya lang po sinabi dun sa Book of Acts na the people noticed that these were uneducated men, sabi niya, kasi po dumami ni mga disciples, no, and they were preaching the gospel. Karamihan sa kanila hindi nakapag-aral when it comes also to the Word of God, and yet napakagagaling nila. No? And if you remember, Peter, James, and John, hindi naman maliit na bangka yung pag-aari nila. The Bible said na they were businessmen. Meron silang mga bangka, hindi lang iisang bangka, no? And makikita po natin na kahit si Matthew, marami itong pera. But he was a man without conscience. Bakit? Kung meron kang konsensyang tao, kung ikaw ay nagmamahal sa mahihirap, hindi kaya ng konsensya mo na papatungan mo ng higit sa pagtitinda na nga lang. Kaya ba ng konsensya mo na patungan ng triple ang binibenta mo? No? Halimbawa, binili mo lang ng 10 euro, kaya ba ng konsensya mo na benta mo ng 30? Of course, hindi, di ba? Kung talagang ikaw ay may takot sa Diyos, pero as a tax collector, wala kang ganun. And as a tax collector, you are breaking the 8th commandment of God. What's the 8th commandment of God? Thou shalt not steal. Pinagnanakawan mo yung mga tao. Ano pa? The 9th commandment. Ano yung 9th commandment? Thou shalt not covet thou shalt not bear false witness. Pagsisinungaling. Kasi ilalagay mo, eto yung tax mo, hindi naman totoo. And the 10th commandment, thou shalt not covet what belongs to your neighbor. So, while Jesus was calling, or when Jesus saw Levi sitting in the tax collector's booth, binibreak po ni Matthew or ni Levi yung 3 commandment. And he was also breaking the 1st and 2nd commandment na sinabi ni Jesus Christ. What is the summary of the 10 commandments? Only 2. Love the Lord your God with all your heart, your mind, soul, strength, and love your neighbor as yourself. So yung sa 2nd commandment na lang is he loving his neighbor as himself? Hindi, di ba? Dahil nga 8, 9, 10 na commandment. So if you have a compassion to the poor, talagang mababa ang tingin mo kay Levi. Kaya nga po, ang sabi ng verse 27, no? Noong nakita ni Jesus Christ, ang tax collector na ito, ang sabi ni Jesus Christ, follow me. Tapos, dun sa verse 30, nung nakita ng mga Pharisee at ng mga scribe, dahil nagkaroon po ng feast, nagkaroon ng reception. Reception means feast or banquet. No? Anong nangyari? Tumaas yung kilay ng mga Pharisees and scribes. So, bakit nakikihalubilo itong ang inyong, bakit nakikihalubilo kayo sa mga makasalanan at sa mga tax collector? Kasi kapag sinabing tax collector, you are a sinner.
Ganun po yun. No? And, ang sabi po dito, sa verse 27, pinili siya ng Diyos dun sa time na siya ay nagkakasala. Pinili na siya ng Diyos. Na ang sabi niya, follow me. Sumunod ka sa akin. So meron po tayong tatlong bagay na makikita po dito sa mga talata, dito po sa ating teksto. And I want to talk to you about, number 1 is the grace of Jesus. Number 2, the change of Levi. And number 3, the joy of Matthew. So dito po sa una, sa verse 27, the grace of Jesus. If you notice, doon po sa gospel, sino po yung unang mga pinili ni Jesus Christ na disciples? Ano mga trabaho nila? They were fishermen. They were not as educated as Levi, pero at least they are hardworking people, di ba? Sila po ay hardworking people, nangingisda sila, ano ba yung sabihin? Marangal ang kanila pong trabaho sa pinangin po ng mga tao. They were fishermen. At sumusunod na po yung mga disciples sa Panginoong Jesucristo, dun po sa time na tawagin naman po ng Panginoong Jesucristo si Levi. Kaya nung nagtanong po, yung mga disciples, dun sa verse 30, sabi dito, the Pharisees and their scribes began grumbling at his disciples, saying, why do you eat and drink with the tax collectors and sinners? Palagay ko po, hindi rin nakasagot yung mga disciples dito. Why? Kasi palagay ko po kahit sila nagtatanong din sila bakit. Na bakit hindi na lang po nag-stick ang Panginoon sa mga fishermen? Bakit kailangan may mahalo pa sa kanila na tax collector? No? Siguro, ganoon. And by the way, before that, dun po sa verse 29, verse 28, pagkatapos po na sinabi ng Panginoon sa kanyang follow me, sabi ng verse 28, He left everything. Iniwan niya ang lahat, and He got up and began to follow Him. No? Iniwan niya lahat. Okay, pero mamaya babalikan po natin ito. So, bakit nga ba pinili ng Diyos si Levi na isang tax collector? Bakit hindi na lang siya pumili ng mga ibang tao? Bakit? Kasi po pinapakita po dito ang katangian ng Diyos. Ano po ang katangian niya? That He is a gracious God. Siya ay gracious God. He is extending and He is showing His grace to Levi, and not only to Levi, but also to all of us. Kaya nga sabi ng Luke 5:32, naparito ako hindi para tawagin ang mga matuwid, kundi tawagin ang mga makasalanan upang sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi yung mga malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi yung may mga sakit. Di ba? So, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. So, the call of Levi is an example of the grace of Jesus. The grace of God extended not only to him, but also to all of us. Kagaya po nung grace na ibinigay niya sa thief on the cross. The thief on the cross. Ang sabi niya dun sa thief of the cross, on the cross, today, you will be with me in paradise. The same grace was extended to Saul of Tarsus, who hated Christians. Diba? Kung naalala niyo po si Saul of Tarsus, pinapatay niya si Stephen, pinapatay niya yung mga ibang mga mananampalataya, the followers of the way or the followers of the Lord Jesus Christ. Pinapatay niya mga yon. Pero pinili po niya si Saul. That's why in 1 Timothy chapter 1 verses 13 to 14, ang sabi po ni Apostle Paul, si Saul of Tarsus, who was later became Paul, ang sabi niya, I was once a blasphemer, a violent man, a persecutor, sabi niya. Yet, I was shown mercy.
Yun po ang in-acknowledge ni Apostle Paul. Dati akong ganito, subalit pinakitaan ako ng kahabagan ng Diyos. He acknowledged that. And in 1 Corinthians chapter 1 verse 27, sinabi na naman ni Apostle Paul, God chose the foolish things of this world to confound the wise. God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Pinili ng Diyos kanya ang mga hangal sa mundong ito or sa paningin ng mundong ito para mapahiya ang mga matatalino at pinili niya ang mga mahihina upang sa ganoon ay mapahiya din yung mga taong malalakas sa paningin nila or sa paningin ng Diyos. Ibig pong sabihin, ang pagpili po ng Diyos sa atin, hindi batay sa, magandang background nito. Wala siyang ganon. It's by the grace of God so that no one would boast. Para hindi mo masabi na, kaya pinili ako kasi mabait ako. Walang ganon. Walang taong mabait. All have sinned and fall short of the glory of God. Walang mabait, di ba? Sige, tignan po natin isa-isa ang ating mga sarili. Ano po tayo at sino tayo sa ating mga nakaraan na buhay? Ano yung mga paborito nating kasalanan sa ating buhay? Subalit, anuman yung nakaraan mo, pinili ka ng Diyos. Iniahon ka ng Diyos. Iniahon tayong sabay-sabay ng Diyos. Mula po doon sa marumi na putik na atin pong kinalalagyan. Iniligtas po niya tayo. Hindi dahil sa mabuti tayo or nag-i-strive tayo na maging mabuting tao, kundi pinili niya tayo. Dahil hindi sa kabaitan natin, kundi sa kabaitan ng Diyos. Hindi dahil sa kwalifikasyon natin, kundi sa kung sino, kung ano ang Diyos. Siya po ay Diyos na mahabagin. Siya po ay Diyos na mabuti. So, if there is a hope for Levi, if there is a hope for the thief on the cross, and if there is a hope for Saul of Tarsus, there is a hope for you and for me and for all the people na sinasabi natin na makasalanan. Walang taong hopeless. Kuminsan sinasabi po natin, kuminsan tayo yung nagbabrand sa tao Ay, naku, wala nang pag-asang taong yan. Talagang makasalanan yan. Wala nang pag-asang magbago yan. Ba't mo alam? Sa isang kisap mata pwedeng baguhin ng Diyos ang puso ng tao. Huwag tayong mag-give up. Di ba, kung minsan bilang tao, nag-give up tayo Kasi tao tayo. Pero ang Diyos hindi nag-give up sa isang tao. And God has never really given up on us kahit nga tayo Kahit tayo, nag-give up tayo sa sarili natin, ang Diyos hindi siya nag-give up sa atin. Kung minsan ang asawa mo nag-give up sa'yo Pero ang Diyos hindi nag-give up sa asawa mo. There is hope. Amen po ba? Amen. So habang may buhay, meron pong pag-asa. Meron pong pagbabago na pwedeng ibigay ang Diyos sa buhay ng isang tao. Kaya pupunta tayo sa pangalawa. Kanina, the grace of Jesus. Ngayon, pangalawa, the change of Levi. Kaya nga ang isang tao, lagi pong may pag-asa dahil kahit si Levi na napakamakasalanan, siya po ay binago ng Diyos. Kung minsan po mga tao sinasabi nila, saka na ako susunod sa Panginoon pag nabago ko ng sarili ko. Walang ganon. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Ang Diyos lang ang pwedeng magbago sa'yo. Kapag ibinigay mo na muna ang sarili mo sa Diyos. Pag sinabi mo ng Diyos ko, hindi ko na kaya ang sarili ko. Diyos ko, nag-give up na ako sa sarili ko. Binibigay ko na po sa iyong buhay ko. Once na sinabi mo ang bagay na yon, ang Diyos po gagawa siya ng pagbabago sa iyong buhay. Ang Diyos po nagbibigay ng bagong puso sa isang tao. Sa verse 27, ang sabi po ng Panginoon kay Levi, sumunod ka sa akin. Follow me. Nung sinabi po ng Diyos sa kanya na follow me, ang sabi ng Bible, subito. Iniwan niya ang lahat.
He left everything behind. Parang ako sa totoo lang, namamangha po ako sa word na to. Knowing sa background po ni Levi. Bakit? Mayaman siya at magpapayaman pa siya. Marami pang darating na kayamanan sa kanya habang siya ay tax collector. Bakit? Marami pa siyang mananakaw. Marami pa siyang dadayain. Di ba? Bakit ko iiwan ang buhay ko at sumunod kay Jesus Christ? Napakasarap ng buhay ko. Di ba? Bakit ko iiwanan to? And, mind you, this is an open-ended statement. Anong ibig sabihin? Hindi natin alam kung anong kasunod. Kasi, sabi, follow me. Wala siyang sinabi na, follow me, kaya ganitong mangyayari sa'yo kapag you follow me. Di ba pag nagre-recruit tayo? Di ba sa business? Di ba sis, kapag sa business, kapag mag-share ka tungkol sa business mo, ang sasabihin nila yung, alam mo, pag nag-join ka dito, sa grupo na ito, ganito ang mga perks, ganito ang benefits, di ba? When you're trying to recruit, sasabihin mo muna ang benefits at ikaw naman na nakikinig, ano naman ang mapapala ko dyan? Kasi, bago ka papasok, iisipin mo agad anong para sa akin. Anong pakinabang ko? Di ba? Pero dito, walang ipinangako ang Panginoon. Ang sinabi lang niya, follow me. Wala siyang sinabing follow me at i-bless kita ng triple-triple. Payayamanin kita ng higit pa. Kesa sa kinikita mo, walang ganon. Follow me. He is just promising yung presensya niya. Just follow me. Sumunod ka lang. At pagkatapos, sumunod po si Levi sa kanya. And so, makikita po natin na sa buhay po ni Levi, he left everything to share the life of the Lord Jesus Christ. To follow Jesus means to share His life. Kapag sumunod ka sa Panginoon, it means yung buhay ng Panginoon ay makikita rin sa buhay mo. Yun po ang pagsunod. No? To follow Jesus means going where Jesus go. Kasi yan eh. Pag sinabing follow me, sumunod ka sa akin, ibig sabihin, susunod ka kung saan pupunta ang Panginoon. Hindi pwedeng sasabihin, Panginoon, sige, susunod ako, bukas hindi. Sa isang araw, hindi. Tayo, mahilig tayo sa ganun eh. Lord, mag-church ako ngayon. Sa Sunday, hindi ha. Kasi may importante na pupuntahan ako. Kasi mas importante yun kaysa sa'yo. Ganun yun. Ganun yun, indirectly. Lord, hindi na muna ako magbabasa ng Word of God kasi mas importante po kasi yung gagawin ko. Di ba? So, to follow Jesus means to share the life of Jesus. To follow Jesus is to go where Jesus go. To believe what Jesus said. To do what Jesus does. And to suffer what Jesus suffered. And to share the joy afterwards. With the joy of the Lord Jesus Christ. Kasi hindi naman lahat drama. Hindi naman lahat malungkot. May alam po natin, batay sa salita ng Diyos, na pagkatapos po ng kalungkutan na ito, may mga ipinangako ang Diyos para po sa kanyang mga disciples. Pero hindi muna nung nirecruit niya sila. Pero napakaraming suffering muna ang mararanasan nila pagkatapos po ng pangako na sila po ay makakasama ng Diyos at magro-rule with Him. Pero hindi lang po ito para kay Levi but also for everyone and for all the disciples. Kung mapapansin po ninyo dun sa John chapter 21, the last chapter of the book of John, the last command of Jesus Christ is follow me. Kanino niya po yung kinuman? Kay Peter. Di ba? Sabi niya, Peter, hindi niya sinabing Peter, Simon. Kasi bumalik siya sa dati eh. Sabi niya, Simon, son of John, do you love me?
Yes, Lord, I love you. If you remember, bumalik sa pangingisda, di ba? Si Peter. Kaya tinawag ulit siya na Simon. Sabi niya, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, I love you. Tell my lambs. Tapos pangalawa, sabi na naman niya, Peter, Simon, do you love me? Simon, son of John, do you love me? Ang sabi niya, yes, Lord. You know that I love you. Ang sabi niya, shepherd my sheep. Yung pangatlo, sabi na naman niya, Simon, son of John, do you love me? Pangatlo yun. Na-offend na dun si Peter, di ba? Sabi niya, yes, Lord, you know all things. You know that I love you. Ang sabi niya, ang sabi na naman niya ay, tend my sheep. Yun ang sinabi niya. Tapos, ang sabi ni Simon, ano pong mangyayari sa kanya? Sabi niya dun kay John. Sabi niya, kung gustuhin ko na hindi siya mamatay hanggang bumalik ako, ano ngayon sa'yo? Sabi niya, follow me. Yun ang ibig sabihin. Yun ang importante. Ang importante, yung sumunod tayo sa Panginoon because that is individual and that is personal. Ang sabi niya, huwag mong pakialaman si John kung anong magiging siya in the future. Basta't sumunod ka sa akin. Kaya po, ano man po ang mangyari, hayaan mo yung kaibigan mo. Basta't ang mahalaga, ikaw sumunod ka sa akin. Hayaan mo kung anong mangyari sa paligid mo. Basta't ang mahalaga, sumunod ka sa akin. And, ang sabi po dito, sa response ni Levi, he left everything. And you know what? Bakit ko hinangaan si Levi dito? Because this is an irreversible decision. Why? The fishermen, Peter, James, John, Andrew, they can go back to fishing anytime. Kaya nga, di ba, bumalik sila sa fishing? Nung sinabing gano'n ni Peter, I will go fishing. Ay, kami din, sasama kami. Sabi nila, di ba? They went back fishing. It's that easy. But Matthew, he cannot go back. Wala na siyang babalikan. Once na nag-resign siya bilang tax collector, once na nag-resign siya na mag-work sa gobyerno ng Rome, wala ka nang babalikan. There is no turning back. This is an irreversible decision. He decided to follow the Lord Jesus Christ. Whatever happens. Kagaya po ni Eliseo, Elisha, in the Old Testament, ano pong sabi ng Bible? Sinunog po niya yung ano ba tawag nun? Yung yoke ng kanyang oxen. Ibig sabihin, pinanggatong niya, ibig sabihin, hindi na siya babalik. So there is no turning back. Nasabi mo na ba sa sarili mo, I have decided to follow Jesus. No turning back. Or kusi-kusi. If everything is okay, I will follow you, Lord. If everything, kung may problema ako, I will not follow you, Lord. Kasi hindi mo sinasagot yung prayer ko. Ganun ba kababaw ang pag-follow mo sa Lord? Pero si Levi, nung sinabi ni Jesus sa kanya, follow me, he left everything, sabi ng Bible, behind. Behind. Sa likuran niya. Hindi na po siya lumingon. And he got up. Tumayo siya, may action. And began to follow him. Ibig sabihin, pag tinawag ka ng Panginoon, dapat ang response mo, tatayo ka kaagad. Delayed obedience is disobedience. Tumayo ka kaagad kung anong pinapagawa ng Diyos at sumunod ka na sumunod sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Do the first step. Hindi ka perfecto pag sumunod ka sa Panginoon. Pero as you go with the Lord Jesus Christ, magiging kagaya ka niya. We will be like Him. We will be like the Lord Jesus Christ. Kaya nga, kapag ikaw ay isang Kristiyano na totoo, ang buhay mo at sumusunod ka sa Panginoong Jesucristo,
nagiging kamukha ka ng Panginoong Jesucristo. When you read the Word of God, you will be like God. O hindi ko sinabing magiging kagaya ka ng Diyos. I mean, yung attributes, yung, ano ba yun? Yung moral, yung moral attributes na mapapasayo na ibinigay ng Lord through the Holy Spirit, yung goodness, kindness, gentleness. Alam mo, paggising mo sa umaga at sigaw ka ng sigaw, ay nako, sigurado hindi ka nag-pray. Hindi ka nagbasa ng Bible. No? Kasi kung nagbasa ka ng Bible, nag-pray ka, walang bagay na makakairita sa'yo. Ang sasabihin mo lang, okay. Diba? Uy, alam mo, sabi ni ganyan ka daw. Okay. Nasubukan niyo yung ganun? Wala ka ng reaction. Why? Crucified ka, namatay ka na eh. Ang tao, kapag patay, wala ka ng maramdaman. Kaya kapag sinabi, alam mo, sabi niya, ano, ganyan. Kapag nag-react ka, buhay ka pa. Kasi di ba ang patay, walang naramdaman? Di ba? Sige, pag mura-murahin mo yung tao na nasa kabaong, lahat ng masasama, sabihin mo sa kanya, makakaganti ba yun? Magsasalita ba yun ng pangit sa'yo? Hindi, kasi patay na siya. If you are a Christian and if you are dead in the Lord Jesus Christ, sabi po ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. Yet not I, but Christ lives in me. And the life that I now live, I live by the Son of God who died for me. So, sa ganun po yung pagsunod sa Panginoon at ganun po dapat yung response po natin. Kagaya po ng nasabi ko na iniwan po ni Levi yung kanyang way of life. Hindi sinabi ni Jesus Christ na, Levi, you just add believing in me to your old way of life. Walang ganun. Hindi niya sinabi na, manampalataya ka sa akin, Levi, pero okay lang na nakaupo ka dyan sa tax collector's booth. Pag sinabing follow me, iiwanan mo yung dati mong buhay. Ang hirap sa atin, binabalikan natin yung dati nating buhay. No? Ang hirap kasi ang repentance ay pagtalikod. Ang hirap sa atin, hindi 90 degrees eh. Hindi 180. Anong nangyayari? 360. Balik sa dati. No? Kaya sabi nila, BSDU, balik sa dating ugali. Yan ang sinasabi nila. So, leave the old way of life and pursue something new. Diba? Kaya nga sabi meron bang tuwid ang isip na naglinis, naligo at nagbihis, pero ang isinuot ay ang dati niyang damit? Diba? Kunyari, pinangtrabaho mo, isan ka. Ay, maliligo ako. Maliligo ako. Hi, fresh na ako. Nasaan na yung dati kong damit? Pagagalit kami yung asawa mo, bakit mo nilagay sa marumi? Isusot ko pa yun. May ganun ba? Wala, di ba? So kapag ikaw ay bagong nilalang, ang isusuot mo ay ang bagong mong damit. No? You're a new person. Because when you follow the Lord Jesus Christ, you will have a new identity. Of course, people knew who Levi was. But that's already a thing of the past. Siyempre, kilala ng mga tao si Levi, but that will no longer identify him because he has a new identity. Alam na ng mga tao na, yan, tax collector yan. Noon. Why? Ngayon, iba na siya. Ang mahirap yung sasabihin na, ayan si ganyan, nag-church yan sa Rema. Ay, naku. Oh, yun. Ay, naku, grabe. Ang lulutong magmura niyan. Di ba? Ibig sabihin, yung dati mo, yung pa rin ang naka-identify sa'yo. When you follow the Lord Jesus Christ, you should have a new identity. The new identity is, alam ng mga tao, yung dati mong pagkatao, pero alam ng mga tao na iba ka na.
Yun. You will have a new identity. When you follow Jesus like Levi, you will find a new identity. And when you follow the Lord Jesus Christ, you will have a new community. Bago na yung community mo. If you remember, Levi has a community. Ano yung community niya? Community of tax collectors and sinners. Bakit? Siyempre, the birds of the same feather flock together. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? Ganun po yun. Meron siyang dating community. But if you are a new person, if you have a new identity, you will not enjoy being in the old community because you are going to find this new person with other new people. Yung mga tao na bago din ang pagkatao. Mas, napansin nyo, kung talagang follower kayo ni Jesus Christ, mas nag-enjoy kayo nakasama yung kapwa nyo believer. Why? May mapupulot kayong mabuti. Kapag kasi unbeliever, okay, may mga mabubuti quote and quote naman sa paningin ng iba na mga tao dahil naturuan sila ng good manners and right conduct. But inside, they are still sinners. Diba? Tayo, banal ba tayo? We are sinners also, but saved by grace. Diba? And we were made in the holiness of God. And we are walking like the Lord Jesus Christ. Yun tayo. So yung old community, sa verse 29, tax collectors and other people, no? And you know what? Peter, James, and John, and Andrew, they have also a community before. Ano yung community nila? Community of fishermen. And there is a community also of Levi, community of tax collectors and sinners. Imagine, magkaiba na magkaibang grupo na pinanggalingan, pinag-isa ng Panginoon. Hindi nyo ba alam kung gaano kagalit ang mga fishermen who are faithful in paying their taxes to this tax collector? Siguro sa isip nila, bakit hindi na lang kasi fisherman lahat ang pinili ng Panginoon? Bakit may kasama tayong tax collector dito? Di ba? But you know, in Christ, pinag-isa sila. Hindi nyo ba napapansin? We all are different from each other. Magkakaiba tayo. Palagay ko kung wala lang tayo sa church, iba-iba yung background natin, hindi tayo magkakasundo eh. Sa iba-ibang ugali natin na meron tayo, ay nako, gera. Pero lahat kasi tayo ay binago at binabago ng Diyos. We are all under construction, but at least we know that God is changing us from glory to glory. Meron tayong salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagbabago sa buhay natin. Kung meron tayong napapansin sa kapatiran natin, alam natin ang gagawin natin. We just love them. And we just pray for them. Diba? Ganun ang ginagawa natin. So fishermen and tax collectors are different from each other, but Jesus brought them together as brothers. And God has brought us all together as brothers and sisters dito po sa Rema. And we accept and love one another. Yung weaknesses, yung strengths ng bawat isa, we complement each other. No? There's no such thing as compatibility. Compatible kami. No, we complement each other. Kagaya rin sa mag-asawa yan eh. Ganyan yun, no? Walang ganyan. Ganyan. We complement. Kung ano ang kulang, pupunuin. No? We complement each other. Dito po sa Rema, alam niyo bakit nagtatagal tayo na hindi tayo nagsasawa sa mukha ng bawat isa every Sunday? It's because of the Lord Jesus Christ. It's not because of us. It's not because of our decision, but God changed our hearts. And the Bible said, the Holy Spirit has
poured, ang word is poured ibinuhos. The Holy Spirit has poured love into our hearts. That's why the fruit of the Spirit is love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness. Okay? Ano pa? Sa bandang huli, and self-control. Okay. To follow Jesus is to have a new identity. To follow Jesus is to have a new community. And to follow Jesus is to have a new mission. Alam niyo, mission ni Levi noon, magparami lang ng pera. Para sa sarili niya. Alam niyo, karamihan sa mga businessman na, mga members sa church namin sa Pilipinas, before na nasave sila, ang mission lang nila sa buhay, magparami ng pera, magpayaman, yun lang. Pero nung nakakilala sila sa Panginoon, ang purpose nila and goal sa buhay ay magparami ng pera para maging daluyan sila ng pagpapala. Kasi hindi masama ang magpayaman. Pero nagkaroon ka ng bagong mission. Magpapayaman ako, hindi pansarili. Magpapayaman ako para sa ganun may gagamitin sa gawain. Para may masuportahan ako sa mission. Bagamat hindi ako makahayo, magsusuporta ako ng missionary para sa ganoon, through my financial support, I can multiply myself. And I can send first my treasures in heaven. Alam nyo, totoo na hindi natin madadala yung kayamanan natin sa langit, pero pwede natin paunahin. Alam nyo yun? Sabi ng Bible, mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Sa paanong paraan? Ano yun? Magbobonifiko ka? Hindi ganun. No? Paanong pag-iimpok? Paunahin mo na pumunta sa langit yung pera mo. Sa paanong paraan? Mag-support ka ng mission. Why? Kapag ka nakakilala yan sa Panginoon at namatay yan, yung kaluluwa niyan pupunta sa langit sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng nag-share, sa pamamagitan ng finances na binigay mo dahil ikaw ay naging daluyan ng pagpapala, na dinapunta yung treasure mo sa langit, and that has eternal value. Bakit? Magpayaman ka dito, pag namatay ka, pag-aawayan lang yan ng mga anak mo, ng mga maiiwan mo. Pero hindi masama na mag-impok tayo para may maiwan tayo sa ating mga maiiwanan. Ang sinasabi ko lang dito is, you should have, as a Christian, as a follower of the Lord Jesus Christ, you should have in mind a new mission. Anong trabaho mo ngayon? Dapat kasabay ng trabaho mo, yung pagkakatawag mo, kung ano ang mission mo. Tanungin mo ang sarili mo, ano bang mission ko? Ano bang purpose? Bakit ako nabubuhay? Yun ang itanong mo. That's your mission. Kung sinabi ng Lord na ang mission mo dahil nakakilala ka na sa Panginoon ay para maging isang mabuting asawa, maging mabuting provider sa iyong pamilya, then so be it. Yun lang ang calling mo. Na mashiran mo yung nanay mo, yung tatay mo bago siya mamatay, yung biyenan mo, yung kakilala mo, yung dati mong kaaway, so be it. If that's your mission, as long as you have a new mission. So our mission now is to call sinners also into repentance. Kasi God's mission Kaninong mission yung to call sinners to repentance? Jesus. Sabi niya, kaya ako naparito, kaya nga siya naipanganak That's why there is Christmas. Kasi kailangan niyang maipanganak bilang isang sanggol. Pero ang sabi ng Bible, the reason why I came is to call sinners into repentance. Kaninong mission yun? Sa Diyos. That's why it is our commission now. Ang utos sa atin ng Diyos. It's our commission. To do the mission work. To partner with the work of the Lord. At pang-apat din, to follow the Lord Jesus Christ is to have a new name. Di ba? Meron kang new identity, and then new community, new mission,
And to follow Jesus is to have a new name. Mark and Luke refers to him as Levi. But Matthew, when he wrote the book of Matthew, said Matthew. Why? Sinabi niya, I am the gift of God. I am a new person. I am a changed man. Remember yung Matthew? Mattatyahu, which means the gift of God. Mattatyahu, the gift of God. Simon was changed to Peter. Simon ang pangalan niya, ginawa siyang Pedro. No? Si Saul of Tarsus, ginawang Paul. And Levi was changed to Matthew. Every time God changes a person's name, ibig sabihin, you identify with that new name, yung bago mong pangalan. And God used the intelligence of Matthew to write the first gospel of the New Testament, and that is the book of Matthew. Not book of Levi, but book of Matthew. God used the skills and the talents of this man to present to us the first gospel of the New Testament. And to present to us in detail. Di nyo napansin? Pagdating sa detalye, pinakamagaling ang book of Matthew. Started from the genealogy. Because he is a keeper of records. Matalinong tao to. Matalino, ordinato. Okay? Itong si Matthew at ginamit siya ng Diyos. Alam niyo po, kung ano man ang talent na meron ka, nung hindi ka pa mananampalataya, ano man yung skills mo, ano man yung gifts mo, gagawin ng Diyos din na i-redeem niya yung skills na yan na ginagamit mo dati sa mundo para magamit sa kaluwalhatian niya. Marami akong mga alam na yung mga kumakanta sa banda, kumakanta ng mga worldly song. Nung na-born again, nakita mo, mga kinakanta, awitin para sa Panginoon. That is redeeming the talent that God has given you. Redeeming means tinubos mo. Bakit mo tinubos? Ginamit mo sa kamunduhan eh. Yung galing sa gitara, ginamit sa kung saan-saan, sa kalokohan. Pag Kristiyano ka na, gamitin mo na yung mga gifts and talents mo for the glory of God. And so, that is the grace of, the first is the grace of Jesus. Pangalawa, the change of Levi. At pupunta tayo sa pangatlo, the joy of Matthew. Kung titignan po natin dito sa Luke chapter 5, pagkatapos na tinawag ng Panginoon si Levi, anong ginawa niya? Did he wear sackcloth? Nag-iiyak-iyak ba siya dyan at lumuhod ba siya dyan na anong ginawa niya? Ano pong ginawa niya? Verse 29, nagpa-party siya. He made and he gave a big reception for Jesus. You know what? Matthew was so humble, he did not write this about himself. Hindi niya sinabi na, ay alam mo ako, nagpa-party ako ng napakalaki para sa Panginoong Yesus. Wala siyang sinabi sa book of Matthew, tignan niyo man. Walang ganon. It is only Luke who wrote that about him. That right after he left everything to follow the Lord Jesus Christ, nagpa-party siya. Why? Joy! Kapag Kristiyano ka na, nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka na nanatiling malungkot. Meron joy. Why? Ang sabi ng Bible, kapag ang isang makasalanan daw ay nakakilala sa Panginoon, ano? Napakarami pong mga anghel ang nagsasaya sa langit. Why? Kasi ay salamat, merong isa na naman na naligtas mula sa kumukulo at apoy ng impyerno. Totoo yan. Hindi lahat ng tao maliligtas. Madalas makita natin sa Facebook, rest in peace. There is no rest in peace sa tao na nandun na sumisigaw sa apoy ng impyerno, sa init na yon.
Walang ganun. Kapag hindi Kristiyano yung namatay, sigurado yan, walang rest in peace. You are now with the Lord. No. Kaya siguraduhin nyo ang mahal nyo sa buhay ay with the Lord kapag siya ay namatay. No? So, yung susunod na sinabi ko, the joy of Matthew, Luke 15:7, okay? There is joy in heaven for one sinner who repents. Yun ang sabi sa Luke 15:7. What did Matthew do when he repented and followed Jesus? He did not fast, but he gave a banquet for the Lord Jesus Christ. At inanyayahan pa niya yung mga dati niyang mga kasamahan, mga tax collector. Ibig sabihin, naka-influence din siya ng mga ibang mga kasamahan niya dati. No? And there is joy after repentance. Kaya naalala po ninyo doon sa Old Testament nung nagkasala po si David. Anong sabi niya nung nagsisi siya sa kasalanan niya? Sabi niya, restore to me, O Lord, the joy of my salvation. Psalms chapter 23, sabi niya, He restores my soul. Bakit? Kasi kapag kawala ka sa Panginoon at alam mong nabubuhay ka sa kasalanan, walang joy. Kapag alam mong nagkakasala ka, kahit simba ka pa ng simba, kung alam mo yung kasalanan na hindi mo binibitawan sa puso mo, walang joy ng paglilingkod. You know why? That sin is condemning you because Satan is using that sin to condemn you para mawala yung kagalakan sa puso mo. So if there is no joy in your heart, you ask the Lord, Lord, bakit po walang joy sa heart ko? You ask the Lord. Maybe there is something in your heart that is there. Baka meron kang inaalagaan sa puso mo na hindi mo kayang i-give up, kaya wala kang joy sa puso mo. Hindi ko sinasabing joy yung pangalan nung nasa puso mo, na kailangan mong i-give up. O Joey. No? Kinakailangan joy. May joy sa heart ng isang taong tunay na kung saan nananahan ang Panginoon sa kanyang puso. As my conclusion, there are just two responses. Meron lang dalawang response na pwede mong ibigay sa sermon na ito. Una, I am too good to repent. Na mabuti akong tao, ba't ako magre-repent? In Jesus' time, kapag sinabi mo to sa iyong sarili, ikaw ay isang Pariseo. You know why? Kung naalala niyo po yung kwento, na merong isang Pariseo nagpunta sa templo at meron siyang nakasabay, meron isang tax collector din. Ang sabi ng Pariseo, Lord, thank you po, thank you. Because I am not like that tax collector. I give my tithe, ay ganito, ay ganyan. Di ba? Ibig sabihin, sinasabi na niya, Lord, thank you, hindi ako kasing makasalanan niya. Kapag sinasabi mo sa iyong sarili na matuwid ako, wala akong kailangan pagsisihan. Sure ka? Tayo lang po nakakaalam nun. In Jesus' time, you are a Pharisee. And in modern times, you are a self-righteous person. Matuwid sa kanyang paningin. Diba? Or maaaring ang iyon namang reply ay, I am too bad to repent. Dalawa lang yan I am too good to repent. Mabuti naman akong tao. Diba? Yung pangalawa naman, masyado na akong masamang tao. Baka hindi na ako tanggapin ng Diyos. May narinig na rin akong nagsabi niyan. Pero, alam niyo po, ang sabi ng Panginoon malinaw, na kaya po siya dumating ay upang ang mga makasalanan ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. So my prayer and invitation for you, my prayer is that
you will be ready for Christmas. And how is that? Papasukin ang Panginoong Hesukristo, the reason for the season. The real gift na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kung hindi mo pa siya tinatanggap ng buong puso sa iyong buhay, walang pagbabago sa iyong buhay dahil wala pa talaga ang magpapabago sa iyong buhay, kinakailangan mo siyang tanggapin para maging joy to the world ang kanta mo. And if you are living in self-condemnation, itong masasabi ko sa iyo, walang napakaruming kasalanan na hindi pwedeng patawarin ang Diyos. Ang Diyos ay nagpapaulan sa matuwid at sa mga makasalanan. For God so loved the world that He gave. That's why Christmas is giving. Because God first gave. He gave His only begotten Son to die on the cross, that whosoever believes in Him will not perish to hell. Will not perish, but will have an everlasting life. I have given this as an illustration before. Kapag po tayo ay nagde-decorate or maaaring sa mga malls makita po natin may mga Christmas tree. We see boxes, di ba? Beautifully wrapped. Kapag decoration lang, kasi pang display lang, inside, they are just empty boxes. Kung wala pa ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, para kang ganun. You are just beautifully wrapped, ready for Christmas, buying gifts to give to your friends and gifts and relatives. But you are just an empty box for decoration because the true meaning of Christmas is not in your heart. And many people are like that. Para silang kahon na binalutan ng napakagaganda pero sa loob, empty. Kaya walang true joy of Christmas. And as we meditate on the Word of God today, as we sing the hymn of commitment, gusto ko lang po na magbulay-bulay tayo sa oras na ito. Kung gusto niyo pong tumanggap sa Panginoon as Lord and Savior, you can come forward and I will pray for you. If you want to be officially a member of this church, you can step forward and I will pray for you. If you want to be baptized and to follow the Lord Jesus Christ in water baptism, you can come in front. If you have a special prayer request, you can come in front on our hymn of commitment and I will pray for you. Shall we all stand and let's pray. Heavenly Father, we thank you for giving the Lord Jesus Christ because you love us. Thank you, Father, for this time. And Lord, kung meron man po sa aming kalagitnaan sa oras na ito at sa lahat po ng nagjo-join sa aming online na wala pa pong relasyon sa inyo, Lord, kayo pong humipo sa kanilang mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen.